ang biglaang pagkamatay ni Commander Saran ay nagdulot ng matinding pagkabigla sa lahat. Si Akira, Tsukasa, ang kanilang mga kaklase, pati na rin ang hari, prinsesa, at mga kabalyero ay hindi makapaniwala nang makita nilang nakahandusay ang kagalang-galang na commander, tinamaan ng saksak sa puso. Mabilis na lumapit si Akira, puno ng pagkalito at galit, subalit agad siyang itinuro ng kanyang mga kaklase bilang salarin. Ipinunto nila ang espada na nakatarak sa dibdib ni Saran, sinasabing iyon ang sandata ni Akira, ang parehong espada na ginamit niya sa kanilang laban sa loob ng labirin. Nagsimulang sumigaw ang kanyang mga kaklase, tinatawag siyang mamamatay tao, at tumangging pakinggan ang kanyang paliwanag. Pinilit ni Tsukasa na pakalmahin ang lahat at hinihiling kay Akira na ipagtanggol ang sarili. Ngunit sa loob-loob ni Akira, alam niyang isa itong bitad. Ang espada niya ay nabasag na sa laban nila kontra sa Minotaur, at ang kakaibang asal ng kanyang mga kaklase ay nagpatibay sa kanyang hinala. Nang magtagpo ang kanyang mga mata at ang ngiti ng prinsesang si Maria, natanto niya ang katotohanan, isinumpa ni Maria ang lahat upang siya ay mapagbintangan. Tahimik na hinugot ni Akira ang patalim mula sa katawan ni Saran at nagpa siyang umalis, subalit inutusan agad ng hari ang kanyang mga kawal na hulihin siya. Ipinahayag ni Maria sa harap ng lahat na isa siyang taksil at dumungis sa kanilang last batalyon. Si Tsukasa, bagaman nalilito, ay sinubukang tumutol ngunit pinigilan. Si Akira, ayaw magpatalo sa huwad na hatol, ay ginamit ang kanyang kakayahang magkubli at biglang naglaho. Sa gitna ng kaguluhan, palihim na kinausap siya ni Vice Commander Gilles, at ibinunyag na si Saran ay malamang pinaslang ng Night Crows, isang lihim na pangkat ng mga mamamatay tao na tuwirang nasa ilalim ng hari. Binalaan din niya si Akira na siya mismo ay pinupuntirya at pinayuhan na puntahan ang opisina ni Saran. Doon, nahanap ni Akira ang isang sulat at mga gamit na iniwan para sa kanya. Nilalaman ang sulat na kung sakaling siya ay pagtaksilan at mapilitang tumakas, ang Kantinen Labyrinth ang pinakamainam na taguan. Dapat siyang magpalakas at magsikap abutin ang pinakamalalim na antas nito. Bagaman nagdadalamhati, tumibay ang kanyang loob. Nangakong ipaghihiganti ang pagkamatay ni Saran, tumakas siya dala lamang ang mga supply at sariling kakayahan. Paglipas ng mga araw, mag-isa nang naglalakbay si Akira sa loob ng labyrinth. Nakikipaglaban siya sa mga goblin at kumukolekta ng mga magic stone upang mapanatili ang kanyang lakas. Ang dating pamilyar na daan ay nayo'y puno ng panganib nang wala siyang kasama. Inaalala niya ang mga salita ni Saran sa sulat na kailangang bumaba pa siya ng mas malalim at mas lalo pang magpalakas.